Chapter 3. Bigla tuloy na parang huminto ang oras na kasabay ng kakaibang kaba na bumalot sa akin dahil nagsalubong ang tingin namin ng napakagwapong CEO. Napaawang na lang ang labi niya sa akin, pero sandali lang iyon. Sigurado ako dahil naitandaan niya na ako ang babae kanina. Pauwi na lang ay may tense pa ako. Nilipat ko ang tingin sa katabing lalaki ni Sir Jared. Siya yun, yung nakabanggan ko ng interview pa lang. Nakalimutan ko na ang pangalan nito. Seryoso ang tingin nito sa akin nang magtama ang tingin namin. Are you going to stand there? Sambit nito na biglang ngumiti ng tipid. Isang hakbang patagilid ang ginawa ng lalaki, senyales na pumasok na ako at doon pa ako sa gitna nila tatayo. Sorry po, sir. Bigla akong napayuko at pumasok sa loob ng elevator. Pakiramdam ko ay mahihimatay ako na mapagitnaan ng dalawang gwapong lalaki. Sumara na ang elevator. Nakatingin lang ako sa lapag nang naramdaman ko na ang pag-andar ng elevator. Kung pwede lang na ground floor na ang kasunod para makalabas na ako dito, Kaso ilang floor pa ang dadaanan namin. So, you're a new employee here. Narinig kong sambit ng lalaki. Nagangat ako ng tingin at nilingon si Sir na nakangiti sa akin. Sigurado akong kamag-anak niya si Sir Jared dahil sa may kaunti silang resemblance. Pero mukhang mas matanda ito ng ilang taon. Kung si Sir Jared ay 34 na, baka ito ay nasa late 30s na. Oo po, sir. You look very young. How old are you? 19 na po. Mabuti at natanggap ka dito sa office job. Seryosong tanong nito. Bigla akong kinabahan sa tanong nito. Diyos ko, may backer lang ako kaya natanggap. I'm Henry. I'm the CEO. Nilahad nito ang kamay. Mabuti na lang at wala na itong follow-up question tungkol sa edad ko. Welcome to CBC. Ngumiti ako ng pilit kay Sir Henry matapos mabilis na nakipag-handshake. May something sa tingin niya sa akin na kinailang ko. Nag-iwas agad ako ng tingin at yumukod. Salamat po, Sir Henry. Tumango na lang si Sir Henry at inayos ko na ang pagkakatayo ko. Hindi ko alam kung kakausapin ko ba si Sir Jared dahil wala naman akong narinig man lang na salita dito. Baka isipin nito na bastos ako at hindi man lang nag-good afternoon sa kanya. Patuloy lang sa pagbaba ang elevator habang patuloy rin ang kakaibang tibok ng puso ko. Mabuti na lang at sa bawat pababa na floor ay humupa na rin ang lakas ng kabog ng dayodib ko. Pero hanggang sa nakarating na kami sa ground floor at bumukas na ang pinto. Naunang lumabas si Sir Henry matapos na tumango sa akin. Hindi ko alam kung kikilos na dahil gusto kong makalabas muna rin si Sir Jared. You go out first. Biglang nagsalita si Sir Jared na ikinatayo ng balahibo ko. Nang binaling ko ang tingin sa kanya ay parang lalabas na sa ribcage ang puso ko dahil bahagya siyang nakangiti sa akin. My God! Ang gwapo! Ate, kamusta ang first day mo? Bungad na tanong sa akin ni Heaven nang makauwi ako ng bahay. Mag-aalas 8 na ng gabi. Ang dapat 1 oras na biyahe lang ay lumagpas ng 2 oras kaya ang lakas makahagard. Ramdam ko ang pagod sa buong araw na trabaho. Pero makita ko lang ang kapatid ko ngayon ay parang natanggal na ang pagod ko. Mabuti naman. Si Tita Mayet, gising na ba? Nakangiting sagot ko sa kapatid ko matapos ibaba ang bag ko sa upuan. Ganitong oras kasi ang kadalasan na alis ni Tita Mayet na papasok naman sa club. Dumiretso ako sa ref matapos kumuha ng baso. Pagkabukas ko ng ref ay kumunat ang noo ko nang makita ang ilang bar ng imported chocolates. Gising na, ate. Baka naliligo na at papasok na yun sa club. Sagot ni Heaven na hindi ko naman naintindihan ang sinagot dahil sa nakita sa loob ng ref. Nagsalin muna ako ng tubig sa baso at uminom. Pagkatapos ay nilingon ko si Heaven. Saan galing ang chocolate, Heaven? Ate, may dumalaw sa akin. Nag-iwas ng tingin ang kapatid ko habang naningkit naman ang mga mata ko. Dumalaw, lalaki, binigyan ka ng chocolate. Wala akong narinig na sagot mula kay Heaven sa sunod-sunod na tanong ko. May nanliligaw ba sa'yo? Kung meron ay wag mong papansinin, ha? Unahin mo ang pag-aaral mo. Distraction lang yan, hayaan mo na lang si Heaven. Bigla akong napalingon nang biglang lumabas si Tita Mayet sa kwarto nito at halatang papaalis na. Tita, nilingon ko siya. Alam mo hindi mo mapipigil ang mga kabataan ngayon. Kung lalandi,
Kung mabubuntis, mabubuntis. Wala kang magagawa kapag nangyari yun. Mabubuntis agad. Parang imposible naman na mangyari sa amin ng kapatid ko yun. Kahit sa akin ay hindi. Ayoko pang masira ang buhay namin na magkapatid na mabuntis ng maaga. Ang dami pa namin na pwedeng gawin kesa itali ang mga sarili namin sa pag-aasawa. Sobrang bata pa namin. Gusto ko lang po na mag-concentrate si Heaven sa pag-aaral para siguradong makapagtapos siya at makahanap ng magandang trabaho. Sambit ko. Pinipilit kong igalang si Tita Mayet kahit na minsan ay sumosobra na ito sa treatment sa amin. Bakit, sa tingin mo ba ay magandang trabaho ang mapupuntahan ni Heaven kapag nakatapos? Baka sa club din ang maging bagsak niya kapag nahirapan na maghanap ng trabaho. Kung ako sa inyo, maging praktikal kayo. May kaya ang lalaking nagkakagusto dyan sa kapatid mo. May restaurant ang pamilya. Malay mo mapaganda pa ang buhay niya kapag nabuntis siya noong lalaking yun. Pagod na trabaho at biyahe ay ito pa ang maririnig ko pag-uwi. Bigla ay parang umakyat ang dugo ko sa ulo. Tita Mayet, naririnig niyo po ba ang sinasabi niyo? 15 anyos pa lang si Heaven. Hindi ko na naiwasan na iparamdamdam na galit ako. Nakakuyom ang kamay ko. Parang gusto kong maiyak. Simula nang nalulong sa bisyo si Tita Mayet ay nawala na rin siya sa hulog mag-isip. Hoy, Miracle, wag mo kong pinagtataasan ng boses. Senggal ni Tita. Nagkatrabaho ka lang, tumaas na ang ere mo. Malaki pa rin ang utang na loob niyo sa akin. Kung hindi lang kayo binili ng nanay niyo at Olga ay pinalayas ko na kayo. Mga walang silbi. Nagdadabog na umalis si Tita Mayet. Pinilit kong pigilan ang luha ko at nang tuluyan nang makaalis si Tita ay doon ko lang hinayaan na tumulo ang luha ko. Ate, sorry. Lumapit sa akin si Heaven at niyakap ako. Bigla kasi akong dinalaw ng classmate ko na may gusto sa akin. Hindi ko naman alam na dadalan niya ako ng chocolate. Hindi ko naman talaga siya pinapansin, wala akong balak sagutin siya. Yumugyug na rin ang balikat ni Heaven. Niyakap ko siya pabalik at hinimas sa likod para kumalma. Sa ginawa ko ay pati ang nagngangalit kong mga ugat ay tila kumalma na rin. Wala kang kasalanan, Heaven. Matapos ng ilang sandali ay huminto na sa pag-iyak si Heaven. Hinarap niya ako. Doon niya sinabi ang pakay ng dati niyang classmate. Nalaman pala nito na naghahanap si Heaven ng trabaho at nag-offer ang classmate niya ng part-time na dishwasher sa restaurant nila. Lang araw na trabaho lang naman yun dahil nagpaalam lang raw ang dishwasher na uwi ng probinsya pero hindi na bumalik. Minimum rin ang sahod at may overtime pa. Hindi ba't hindi na kita pinayagan na maghanap ng trabaho, Heaven? Mag-concentrate ka na lang dito sa bahay at hayaan mo na akong mag-isa na kumayod. Kaya ko naman, sambit ko matapos madinig ang paliwanag ni Heaven. Pero, Ate Mira, gusto kong makatulong. Ayokong maging pabigat. Kahit kailan ay hindi ka pabigat sa akin. Alam mong ikaw ang dahilan ko kaya nagsisikap ako. Gusto kitang bigyan ng magandang buhay. Parang iiyak muli si Heaven sa sinabi ko. Pero, ate gusto kong maranasan na kumita rin ng pera. Tsaka, sandali lang naman yun. Ilang araw lang. Malapit lang naman dito sa atin, yun. Promise, kapag uwian ay diretso ako dito sa bahay. Sobrang nag-aalala ako kay Heaven sa gusto nitong mangyari. Pero sa huli ay pumayag ako dahil sa pangungulit nito. Sinabi niya ang lugar kung saan siya rarakit at naisip ko na lang na sisanduan na lang siya kapag uwian na. Siguro para malaman niya rin ang value ng pera at matutong maging responsible sa paggasta ng perang pinaghirapan niya. Basta ilang araw lang, ha? Sa huli ay sinabi ko, oo, ate. Promise. Good morning po, Sir Justin. Nakangiting bati ko sa TL namin nang nagpunta siya dito sa may table namin ni Ate Riza. Good morning, Mira. Mas malapad ang ngiti na bati sa akin ng lalaki. Don't forget later, yung outfit mo para bukas, puntahan mo sa studio. Tumango ako at binaling na ang tingin sa ginagawa ko sa laptop. Hindi ko kasi matagalan ang tingin nito. Naaasiwa ako. Pagkasabi ni Sir Justin sa akin ay tinawag nito si Ate Riza para magpunta sa table nito. Naiwan akong kinakabahan para sa akin mamaya. Binaling ko na lang ang atensyon sa pinapagawa sa akin ni Ate Riza. Second day ko pa lang sa trabaho ay masasabi kong madali lang naman ang mga clerical job na pinapagawa sa akin. Mas nagugustuhan ko ang ginagawa ko ngayon.
Kung pwede lang na puro ganito na lang ang gagawin ko ay mas masaya pa sana. Ayoko na magpunta pa sa ibang lugar at makisalamuha sa maraming tao. Hanggang sa lumipas na ang oras at dumating na ang tanghalian. Kagaya ng sinabi sa akin ni Ate Riza na dadalhin ako sa isang studio para mag-fit ng mga damit na susuotin ko bukas sa event ay ito mismo ang nagdala sa akin dun matapos ng lunch break namin. Wow, siya ba? Nakangiting sabi ng babaeng naroon sa studio na nadatnan namin. Oo, sagot ni Ate Riza. Titig na titig naman sa akin ang staff. Ang ganda niya, batang-bata pa. Anong pangalan mo? Tanong sa akin ng babae na sa akin na binaling ang mukha. Miracle po. Mira na lang po. Magalang na sagot ko. Oh, siya sige, Mira. Halika dito. Hinawakan na ako ng babae at dinala sa kung nasaan ang mga outfit. Nagpaalam na rin sa amin si Ate Riza. Ito siguradong bagay sa Yuta at Kasha. Nakangiting binigay sa akin ng babae ang isang pares ng outfit na agad kong kinuha. Magbihis ka na, Mira para matingnan ko kung sakto sa katawan mo. Para mahanapan kita ng iba kung hindi ka kasya sa you. Agad na akong iniwan ng babae at pumasok na ako sa fitting room. Nang mag-isa na lang ay halos hindi ako makalabas ng dahil sa sexy ng suot ko. Wala naman na problema sa katawan ko. Sa edad kong 19 na ay makikita na mayroon akong magandang hubog ng katawan. Pero sobrang revealing ng suot ko na hindi naman ako sanay. Paano ako kikilos sa harap ng maraming tao bukas? Mini skirt at square neck rib crop top. Kita ang malalim kong pusod, may cleavage na ako at nasisilip yun sa suot ko ngayon. Sakto ang fitting sa akin. Alam kong alak ang major product ng Caballero Brewery, pero hindi naman calendar girl ang in-apply ko dito. Sa itsura ko ngayon ay para akong artist na binabalandre sa calendar. Ang kaibahan nga lang ay mas sexy ang mga suot ng babae doon. Kapag nakita ako ng sinong lalaki ay pagpiestahan ang katawan ko. Doon pa nga lang sa amin kapag naglalakad ako ng naka-uniform at kita ang legs ay binabastos na ako. Ngayon pa na ganito, bigla tuloy akong napapaisip kung ano ang difference nitong gagawin ko kung sakali na sa club ako nagtatrabaho. Matapos ang ilang sandali na nasa loob ng fitting room ay hindi ko man lang narinig na may tumawag sa akin kahit ang tagal ko na sa loob kaya lumabas na ako. Kinabahan ako nang hindi ko naman nakita ang babaeng nag-assist sa akin kanina. Naiwan akong mag-isa dito sa kwarto. Bigla akong napalingon nang bumukas ang pinto. Pero si Sir Justin ang pumasok doon. Agad akong kinabahan dahil pagkakita nito sa akin ay napakagatlabi pa ito matapos hageran ng tingin ang katawan ko. Nang magtama ang tingin namin ay bigla itong ngumisi at hindi man lang nahiya na nahuli ko siyang tinitingnan ako ng malagkit sa katawan. Sir, Mira, you look sexy in your outfit. Sambit nito na tuluyan nang nakalapit sa akin. Salamat po, Sir Justin. Naiilang na sabi ko na humakbang pa atras. But I think it's too short. Are you comfortable wearing that? Parang pinapa-sexy pa ni Sir Justin ang boses niya sa paraan ng pagtatanong niya sa akin. Lumapit sa akin si Sir Justin at nagulat ako sa ginawa niya. Hinawakan niya ang hita ko, Sir. Gulat na sabi ko. Hindi man lang natinag si Sir Justin kahit pinaramdam ko sa tono ng boses ko na sinasaway ko siya. Gusto ko man na gumalaw ay hindi ko na nagawa sa pinaghalong gulat at takot. Gusto mo na hanggang dito ang haba ng skirt na susuotin mo? Tanong nito na naramdaman ko ang paghimas nito sa hita ko. What the? Nagulat ako nang dumagundong ang sigaw na nagmula sa pinto. Sir Jared, usual ko. Hindi ko maipaliwanag kung saan ako mas kinabahan. Sa lakas ng sigaw ng CEO o sa pangmamanyak sa akin ng TL ko. Sobrang nagulat din si Sir Justin sa biglaang pagdating dito ng boss namin. Bigla nitong tinanggal ang kamay na nasa hita ko at hinarap si Sir Jared na mabilis ang lakad papunta sa kinatatayuan namin habang kuyom ang kamao at yumiigting ang panga. Parang leon naman lalapo ang itsura ni Sir Jared kaya parang may naghahabulan na kabayo tuloy sa dibdib ko. Mabuti na lang at sa tingin ko ay hindi siya sa akin galit dahil ang tingin niya ay nakafocus sa TL ko. Sir Jared? Good afternoon. We're just you. Hindi na natuloy ni Sir Justin ang sinasabi dahil kinwelyuhan siya ni Sir Jared. What the hell are you doing? Tanong ni Sir Jared na nag-aapoy ang mata sa galit.
Nakakatakot siyang magalit. Kaya pala maraming takot sa kanya. Powerful na ang aura niya ay powerful pa ang boses niya. What? Muling tanong ni Sir Jared sa TL ko na ngayon ay puro takot naman ang makikita sa itsura. Napahawak ako sa dibdib ko sa takot na magkagulo. Wala naman na ibang pumasok dito sa loob ng kwarto bukod kay Sir Jared. Gustuhin ko man na tumawag ng guard ay natuod na ako sa kinatatayuan ko dahil sa nakikita ngayon. Yes sir, tungkol po sa trabaho ang trabaho. You're maliciously touching your subordinate. Nanginginig sa galit na sabi ni Sir Jared. You know the policy. That's grave misconduct. You're fired. Nanlaki ang mata ko sa narinig. Napahawak ako sa bibig ko para takpan ang paawang noon. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Bigla ay binitawan ni Sir Jared ang kwelyo ni Sir Justin. Pero pabalibag niyang ginawa yun to the point na tumilapon ang TL ko sa lapag. Bigla itong lumuhad at nagmakaawa. Sir Jared, maawa po kayo. Wala po akong ginagawang masama. Halos takot na takot si Sir Justin. Bigla ay dinuro niya ako na kinagulat ko. Siya po ang nagsabi na hawakan ko ang hita niya. Inaakit niya po ako. Siya po ang tanggalin niyo. Nagulat ako sa pambibintang ni Sir Justin. Imbes na maawa dahil mawawalan ito ng trabaho ay bigla akong nagalit dito. Nang nilinggan ko si Sir Jared ay nakatingin siya sa akin na parang tinatanong kung totoo ang sinasabi ni Sir Justin. Mariin akong umiling. Parang maiiyak ako. Sir, hindi po totoo ang sinasabi niya. Hindi ko po siya inaakit. Naningkit ang mata na binaling ni Sir Jared ang tingin kay Sir Justin. Nang tiningnan ko si Sir Justin ay nag-aapoy sa galit ang tingin nito sa akin. Bigla itong tumayo mula sa pagkakaluhod at akmang susugurin ako. Doon lang ako nakakilos para umakbang paatros dahil ilang hakbang lang ang pagitan natin. You're liar. Inaakit mo ako. Hindi na natapos ni Sir Justin ang pagsugod sa akin at nakita ko na lang na hinarang siya ni Sir Jared at inundayan ng napakalakas na suntok. Isang uppercut yun at isang suntok lang at tumilapon si Sir Justin sa lapag at hindi na bumangon. Isang iglap na tingin ko dito ay nakapikit ito at mukhang masama ang pagkakasuntok dito. Bigla akong napaiyak sa nasaksihan. Sir Justin, malakas na yuzel ko. Paano kung sa tindi ng tama na natamo nito ay mamatay ito? Napatingin ako kay Sir Jared. Bakas pa rin ang galit sa mata nito dahil sa katatapos lang na suntok. Sir, simula bukas ay hindi ka na magtatrabaho sa marketing department. Mariing sambit ni Sir Jared na ikinalaglag ng balikat ko. Nagpatuloy ang iyak ko. Pati ako tatanggalin. Sir, maniwala po kayo nagsisinungaling po siya, hindi ko po siya inaakit. Parang gusto ko na rin na lumuhad at magmakaawa para lang wag matanggal sa trabaho. I believe you. Natigilan ako sa narinig. Pinahid ko ang luha kaya mas lumino ang itsura niya sa paningin ko. Kita ko ang sincerity sa mata niya at naniniwala sa akin. Sir, I'll transfer you to other department. Doon sa walang mambabastos sa'yo. Ayokong mapahamak ka na naman. Good morning po. Magalang nabati ko sa mga bagong ka-department. Wow! Dito rin ka pala sa amin mapupunta, Bay. Sakto ay may kasama na akong maganda dito sa admin. Sambit ng isang staff. Nakangiti ito sa akin at sa pagkakatanda ko ay ito ang nakita ko na umiiyak sa CR nang ako ay nagpunta dito para sa initial interview. Naalala ko na ang pangalan niya ay Lucy. Grabe, parang artist anayang makakasama mo, Lucy, ha? Sambit naman ng isang staff. Welcome, Miracle. Halos sabay-sabay na banggit ng mga narito sa 20th floor ng Caballero Building. Narito ako sa Admin and Purchasing Department at hinatid ng HR staff na si Miss Jenny para formal na ipakilala na addition sa department nila. Salamat po sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Mira. Magalang na sabi ko matapos ng mainit na pag-welcome sa akin. Hindi ko na pala kailangan na magpakilala. Malamang ay dahil sa gulong nangyari kahapon kaya nila natandaan ang pangalan ko. Oh, siya iwan ko na si Mira sa inyo. Biglang singit ni Miss Jenny na tuluyan na akong iniwan. Nahihiya pa ako na baka magtanong sila ng tungkol sa isyu kung bakit narito ako. Pero sigurado ako na kahit hindi ako magsabi ay nalaman na nila. Mabilis pa sa 4:00 na kumakalat ang balita. Lalo na at mukhang uhaw sa tsismis ang mga tao dito sa opisina.
Nakadalawang araw pa lang, ako ay na-observe ko na kasi ang ugali ng mga empleyado dito. Kagaya ng instruction sa akin ng HR kahapon na dito na ako magre-report simula ngayon ay sinunod ko agad. Hindi ko natuloy na gawang magpaalam man lang sa mga kasama ko sa marketing department. Matapos ang insidente kahapon sa pagitan ko ni Sir Justin at Sir Jared ay pinag-undertime na ako. Sobrang kaba ko dahil akala ko ay hindi maniniwala sa akin ang CEO. Pero laking gulat ko sa offer nga nito na ililipat na lang ako. Bigla ay naging knight in shining armor ko si Sir Jared. Mas naging triple pa ang pagkagwapo niya sa paningin ko. Hindi ko tuloy lubos maisip na siya ang CEO na kinatatakutan ng mga empleyado dito. Hinatid pa ako ni Sir Jared sa HR para i-report ang nangyari. Natatakot man ako na baka balikan ako ni Sir Justin dahil natanggal ito ay pinanggako naman sa akin ni Sir Jared na hindi niya hahayaan na magantihan ako ng lalaki. Habang sinasabi sa akin ni Sir Jared ang mga assurance ay parang natutunaw ako sa tingin niya sa akin. Hindi dahil sa feeling ko ay minamanyak niya ako. Kasi feeling ko ay sobrang concerned siya sa akin bilang empleyado niya. Nang umuwi ako kahapon ay nagtaka pa si Tita Mayet dahil maaga akong nakauwi. Hindi ko na lang sinabi ang tungkol sa masamang nangyari sa akin. Ayoko na isipin pa nito na hindi ako safe sa trabaho at ay sambat na naman na dapat ay sa club na lang ako magtrabaho. Wala si Heaven sa bahay at nagsimula na ito sa sideline nito sa restaurant bilang dishwasher. Sinundo ko pa nga ang kapatid ko sa restaurant kahit medyo gabi na ito natapos. Hindi ako makakatulog kapag hindi ko makikitang safe ang kapatid ko sa bahay. Kay Heaven sinabi ang tungkol sa nangyari sa akin sa trabaho. Nag-alala pa nga siya para sa akin pero sinabi ko naman na pinagtanggol ako ng boss ko. Unconsciously ay hindi ko namalayan na kinikilig pa ng may kwento ang ginawa ng boss ko. Kaya tinukso ako Heaven na crush ko raw si Sir Jared na mariin ko naman na sinabing hindi dahil ang tanda na ng boss ko para maging crush ko pa. Pero deep inside ay hindi ko talaga maipaliwanag ang naramdaman ko dahil sa ginawa sa akin ng boss ko. First time kasi na nagtanggol sa akin ng ganon. Ang sarap pala sa pakiramdam. Dito kasi sa lugar namin ay madalas talaga akong nababastos at wala man lang na nagtatanggol sa akin. Akala rin siguro ng mga tao kasi ay magiging tipok ako na pwede na lang nilang bastyusan kung gusto nila porke anak ako ng dancer sa club. Hi, Mira, how are you? Bigla ay lumapit sa akin ang secretary ni Sir Jared na si Ma'am Lori habang nagkukumpulan pa kami dito ng mga bago kong ka-department. Ngumiti ako sa babae. Mabuti po. Hindi ko alam kung para saan ang pangungumusta niya. Pero feeling ko ay ang tungkol sa kahapon. Kinabahan din ako na maalala na dito sa 20th floor nag-oopisina ang CEO at baka narito na yun sa building. Ngumiti naman si Ma'am Lori sa akin ng malapad habang hinahagod ng tingin ang mukha ko at halata ang paghanga sa akin. Guys, parating na pala si Sir Jared. Sambit ni Ma'am Lori na binaling sa mga empleyado ang tingin. Magkakaroon daw ng short meeting after tungkol din sa pinag-usapan kahapon. So please prepare. Agad kong narinig ang mga bulungan at tila na tense ang mga tao sa paligid ko. Iwan ko muna kayo. Sambit ni Ma'am Lori nang umiti pa muling matamis sa akin bago bumalik papunta dun sa may CEO office. Hoy, guys back to work na. Bigla ay sambit ng head sa admin department. Pati ito ay biglang naging aligaga. Biglang nagsipulasan ang mga empleyado at tila naging tense silang lahat. Parang pati ako ay nahawa na sa mga kilos nilang puno ng pagmamadali. Binaling sa akin ng head ang tingin nito. Miracle, si Lucy ang in charge na magturo sa'yo ng workload mo, ha? Pero sa ngayon ay mag-file ka na lang muna ng documents dahil kailangan namin na maghanda para sa meeting. Opo, ma'am. Gagawin ko po. Nakangiting sabi ko at hindi pinahalata na affected ako sa mga kilos nila. Binaling ng head namin ang tingin kay Miss Lucy na nasa tabi ko pa. Lucy, ipakita mo sa kanya lahat ang ipa-file niya. Tapos pumunta ka sa akin. Mag-usap tayo para sa meeting. Make sure na accurate ang report para hindi tayo masabon mamaya. Yes, ma'am. Sambit ni Lucy na kabado rin ang boses. Umalis na sa harap namin ang head ng admin. Hinarap naman ako ni Miss Lucy. Halika na, ganda. Aligaga na sabi sa akin ni Miss Lucy na dinala ako sa isang table. Dito ang magiging table mo.
Tabi tayo, girl. Sambit nito. Salamat, Miss Lucy. Sagot ko at matapos ay nilagay ko ang sukbit na bag sa table. Sinipat ko sandali ang work area ko at kagaya lang din ito doon sa upuan ko sa marketing. Ate Lucy na lang, bib ganda. Sagot nito na nakuha pang ngumiti sa akin kahit na tila problemado na. Sandali, kunin ko ang mga files. Biglang umalis si Ate Lucy sa tabi ko. Nilibot ko sandali ang tingin sa lahat na naging busy na sa kanya-kanyang area. Dito sa bandang kinauupuan namin ni Ate Lucy ay pansinin kong magdadaan sa hallway na patungo sa CEO office. Kaya kung papasok o uuwi si Sir Jared ay makikita ko siya. Bigla ay na-excite ako, parang feeling ko tuloy ay araw-araw akong gaganahan na pumasok nito. Kahit siguro mag-overtime ako araw-araw ay hindi ko mararamdaman ang pagod. Nakagat ko ang ibabang labi para pigilan ang ngiti sa labi. Ito na, Mira. Biglang lapit muli ni Ate Lucy na may dalang sangkaterbang documents. Nilapag nito ang mga documents sa table ko. Ito ang gagawin mo. Sort mo lang ang files at ilagay mo sa kanya-kanyang folder na nandon. Tinuro sa akin ni Ate Lucy ang filing cabinet na naroon sa pader na humaharang sa pagitan nitong admin area at CEO office area. Mabilisan na sinabi sa akin ni Ate Lucy kung paanong filing ang gagawin ko. Madali lang naman kaya gets ko agad. Mamaya na tayo mag-usap kapag tapos ng meeting, ha? Diyos ko, delubyo na naman kapag ganitong may meeting with Devil Boss. Stress na sabi ni Ate Lucy na mahina lang naman ang boses at hindi kami maririnig ng ibang empleyado. Ha? Tanong ko. Hi. Saka ko nasasabihin, Mira. Sa ngayon ay maswerte ka at iyan lang ang gagawin mo at hindi kasama sa meeting with JKC, guys. Excuse me. Biglang malakas na sigaw at nang binaling namin ang tingin ay si Ma'am Lori yun na kinuha ang atensyon naming lahat. Let's go to conference room within 5 minutes. Mag-usap muna tayo bago tayo ay meeting ni Sir Jared para hindi mag-init ang ulo niya kapag may nakitang error. Mas nagkagulo dito sa 20th floor. Parang naging kiti-kiti ang lahat at naging magaslaw. Sige na, Mira, kaya mo na yan. Sambit ni Ate Lucy na basta na lang akong iniwan. Alam ko naman na ang gagawin ko. Kaya hinayaan ko na lang si Ate Lucy. Nagpunta ito sa table ng head namin. Binaling ko muna ang tingin sa table ko at nilagay ang bag ko sa drawer. Kumuha ako ng kaunting files mula sa nilapag na docs ni Ate Lucy at yun muna ang inayos ko para i-file. Masyadong marami kasi ang pinapa-file sa akin at gusto kong mabawas muna sa paningin ko. Nagsimula na akong mag-file, lang sandali ay umalis na rin ang lahat ng tao dito palabas ng floor. Malamang ay nagpunta na sa conference room na hindi dito matatagpuan sa 20th floor. Naiwan tuloy akong mag-isa. Nag-concentrate na lang ako sa ginagawa hanggang sa marinig ko ang yabag ng naglalakad agad akong napalingon at biglang tila nag-slow motion sa paningin ko nang mapagsino yun. Sir Jared, kitang-kita ako sa kinatatayuan ko. Biglang parang may nagtakbuhan na kabayo sa dibdib ko ng ilang hakbang na lang ay binaling ni Sir Jared ang tingin sa kinatatayuan ko. Napaawang ang labi ko nang ngumiti siya sa akin. Good morning, Mira. Bati sa akin ng boss ko na tuluyan nang nakalapit sa akin. Yes sir, good morning po. Bigla akong yumukod. Hindi ako prepared na makaka-encounter ko agad siya. Akala ko ay dederecho na siya sa conference room dahil pati si Ma'am Lori ay naroon na. How are you? Narinig kong tanong niya kaya nagangat ako ng tingin. Lang hakbang naman ang pagitan namin pero feeling ko ay ang lapit lang niya. Sobrang gwapo niya ngayon sa suot na business suit. Idagdag pa na parang bagong gupit siya. Pati mukha nito ay may nagbago. Kasi nabawasan ang balbas nito. Meron pa naman kaunting tubo na bagay sa kanya. Mabuti po, Sir Jared. Kayo po. Mas lumapad naman ang ngiting lalaki na ikinalundag ng puso ko. Pero pinipilit kong hindi ipahalata na affected ako sa ngiti nito. Ewan ko lang kung naitatago ko nga ng maayos. I'm also good. Sige, just continue working. Pagkasabi ni Sir Jared ay iniwan na ako nito. Doon lang yata ako nakahinga ng maluwag nang wala na siya sa harapan ko. Napahawak ako sa dibdib ko at sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Pinagpatuloy ko ang ginagawa kahit medyo nag-ulo na ang sistema ko. Ilang sandali pa yata bago bumalik sa normal ang tibok ng puso ko.
Alam kong mamaya ay dadaan na naman si Sir Jared para magpunta sa conference. Sinikap kong ayusin ang trabaho ko. Gaya ng inaasahan, ilang sandali ay narinig kong ang yabag ni Sir Jared. Pero nakafocus ako sa ginagawa ko at kunwari ay hindi ko ito napansin. Narinig ko na lang ang papalayong yabag nito hanggang sa naramdaman na tuluyan na itong nakalabas. Nang nilinggan ko kung saan ang labasan ay wala na si Sir Jared. Napabuga ako ng hangin at sa wakas ay makakakilos ako ng maayos. Nagpatuloy ako sa ginagawa hanggang sa lumipas yata ang 1 oras at biglang naramdaman ko na nagsidatingan na ang lahat ng empleyado. Mga seryoso ang mukha nilang lahat. Napalingon pa ako nang biglang dumaan muli si Sir Jared kasabay si Ma'am Lori at sakto na nilinggan nito ang kinatatayuan ko sa may filing cabinet. Natigilan ako nang magtama ang mga mata namin. Mula sa seryosong mukha ay tila lumamlam ang tingin nito sa akin bago binaling ang tingin sa daan hanggang sa tuluyan na itong makapunta sa may CEO area. Napailing na lang ako sa kinatatayuan at feeling ko tuloy ay naghahalusinate ako. Lumipas na ang buong umaga hanggang sa dumating ang lunchtime. Hindi na rin ako tinuruan pa ni Ate Lucy dahil sa dami ng ipafile ko ay mukhang maghapon ko yun nagagawin. Ang sabi rin sa akin ni Ate Lucy ay bad trip siya dahil mainit ang ulo ni Sir Jared. Hanggang sa dumating na ang lunchtime. Sabay kami ni Ate Lucy na kumain. Inaya ako ni Ate Lucy sa fast food at ililibre niya raw ako. Pumayag ako dahil masyadong mapilit si Ate Lucy kahit anong tanggi ang gawin ko. Sa isip-isip ko ay kapag nakasahod ako ay ililibre ko na lang siya. Isa pa, nahihiya akong makasabay ang taga-marketing department doon sa canteen. Nahihiya ako na nagkagulo at nawalan pa ng TL doon dahil sa insidente na involve ako. Hay naku, mabuti na lang at medyo bawas ang init ng ulo ni Sir Jared kanina. Pero nakaka-bad trip talaga siyang maging boss. Nasigawan pa rin ako kanina sa meeting. Reklamo ni Ate Lucy nang nakaupo na kami sa table at naghihintay na lang ng order. Bakit pa kasi siya ang boss natin, sana si Sir Henry na lang. Mabait pa, si Sir Jared gwapo at sexy lang. Pero ang ugali kabaligtaran. Dagdag pa nito, hindi ko naman kung ano ang iisipin. Though, na-experience ko dun sa elevator ang sinasabi ni Ate Lucy na sama ng ugali ni Sir Jared, ay bigla naman yung naglaho dahil iba na ang pinakita nito sa akin. Magkamag-anak ba sila, Ate Lucy? Curious na tanong ko na lang. Nakita mo na rin pala si Sir Henry? Oo, mag-half-brother sila. Sagot ni Ate Lucy. Tumanggaw-tango ako. Kaya pala magkahawig. Gusto ko sana na itanong ang tungkol sa love life ni Sir Jared pero pinigil ko ang sarili ko dahil baka magtaka si Ate Lucy kung bakit ako curious. Dumating na ang pagkain namin at madali na kaming kumain para may time pa raw kami na maidlip kapag dating sa office. Nagkaroon na lang ng kaunting tanong na personal sa akin si Ate Lucy. Mabuti na lang at hindi natanong kung ano ang trabaho ng magulang ko. Nang bumalik kami sa office ay nakaidlip pa ako sa table ko ng ilang minuto. Nang dumating na ang working hours ay nagpatuloy ako sa ginagawa kong filing. Tahimik lang na nagtatrabaho ang mga kasama ko. Siguro dahil nga malapit lang kami sa CEO office kaya seryoso ang ambience dito sa department ko ngayon. Doon kasi sa marketing ay may naririnig pa akong mga berwan. Pero si Sir Jared naman ay maghapon lang na nasa loob ng office nito. Hindi ko man lang kasi nakitang lumabas ito. May ilang mga naglalakad sa hallway papunta sa office ng CEO at malamang na may mga sadya ang mga iyon. Lumipas ang maghapon at sa wakas ay dumating na rin ang uwian. Nag-approach naman sa akin si Ate Lucy na umuwi na raw ako. Ang ibang empleyado ay nakauwi na. Pinona ko muna sila para wala akong masyadong kasabay sa elevator. Nagliligpit ako ng gamit nang marinig ko ang pagbati ng iba kong kasama sa trabaho kay Sir Jared. Nang nilinggan ko ay nakita kong papalabas na ang boss ko at mukhang pauwi na. Parang biglang naging kulang ang gabi ko dahil hindi ko man lang ito nasulyapan pauwi. Lumipas ang ilang minuto at lumabas na rin ako matapos magpaalam sa mga naiwan kong kasama sa area namin. Diretso akong nag-time out ng makababa ako sa first floor ng building. Parang ang bigat ng paa ko habang naglalakad papunta sa MRT station. Sobrang nakakatamad agad dahil magiging mandirigma na naman ako para lang makasakay at medyo malayo rin kasi ang mula sa Caballero Building papunta sa MRT station.
Malayo na ako sa building ng makarinig ako ng busina ng sasakyan. Lumingon ako at nagulat ako nang bigla bumukas ang bintana ng kotse. "Mira, are you going home?" Biglang nanlambot ang tuhod ko dahil si Sir Jared ang nasa kotse at nagtatanong. Natameme ako at hindi nakasagot sa kanya. Mas kinagulat ko nang biglang tinabi pa ni Sir Jared ang sasakyan nito. Bumaba siya sa sasakyan at tuluyan na akong nilapitan. "Sumabay ka na sa akin. I'll drive you home." "Nako, hindi na po, sir, malayo po ang bahay ko. Lagpas pa po ng monumento. Mag-immert po ako." Tanggi ko sa offer ni Sir Jared. Mabuti at nagkalakas ako ng loob na magsalita. Bigla akong na-starstruck sa kanya. Hindi ko naman siya maintindihan kung bakit siya mag-o-offer na ihatid ako sa malayong lugar. Sigurado naman ako na hindi doon ang tirahan ng kagaya niyang mayamang CEO dahil wala naman na pangmayaman na lugar banda sa amin. "It's okay, may pupuntahan din ako sa banda doon." Binuksan ni Sir Jared ang pinto ng tabi kotse na ikinabigla ko. Parang wala na tuloy akong choice na tumanggi dahil may bumusinang sasakyan. Nang tiningnan ko ang daan ay nakahinto na ang sasakyan dahil sa traffic light sa unahan. 2 lane naman ang kalsada pero nakakaabala na rin ang paghinto namin kahit nasa gilid kami dahil nasa business district kami. "Yes sir." Sambit ko na nag-aalangan na pumasok sa loob ng kotse. Isang busina pa ang narinig ko dahilan para mapilitan akong pumasok sa loob ng sasakyan ni Sir Jared. Ang balak ko ay magpababa na lang kapag nasa malapit na ako ng MRT station para lang hindi ito mangulit ngayon. Nang nasa loob ako ay nag-seatbelt na ako bago pa man makapasok muli si Sir Jared sa loob ng sasakyan. Hindi ko tuloy alam kung titingnan ko siya nang naramdaman kong binuksan niya muli ang makina ng sasakyan. Pero kahit hindi ako nakatingin sa side niya ay napansin ko sa gilid ng mata ko na nilingon niya pa ako bago pinaandar ang sasakyan. Ang lakas ng tahip ng dibdib ko pero hindi ako nagpapahalata. Nanatili lang akong nakatingin sa harap ng daan habang nagsimula na siyang magpaandar. Dahil malapit na lang naman ako sa gusto kong babaan ay naiisip ko na magsalita na. "Sir, sa tabi na lang po ako. Maraming salamat po." Napilitan na akong tumingin kay Sir Jared na sandaling binaling ang tingin sa akin bago binalik sa kalsada ang tingin. Nagtaka na lang ako dahil hindi man lang nito hininto ang sasakyan. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng kaba. 2 araw ko pa lang siya nakilala at paano kung kagaya lang pala ito ni Sir Justin na may masamang balak sa akin. Hindi naman siya mukhang maniakis kagaya ni Sir Justin at iba kong office mate. Iba kasing tumingin sa akin ang CEO, parang may nakikita akong concern sa mga mata niya. Pero sa ngayon, hindi ko pa rin maiwasan na kabahan ng slight. Hindi naman porke gwapo siya ay magpapatangay na lang ako. "Sir," muling tawag ko. "I'll drive you home, Mira. Maaga pa naman. And like what I told you, may pupuntahan din ako na banda doon." Isang sulyap pa ang ginawa sa akin ni Sir Jared na nagpabilis na naman ang pintig ng puso ko. Dahil ayoko na siyang kausapin at parang manghihina lang ako sa bawat sulyap niya ay nanahimik na lang ako. Hanggang sa lumagpas na kami sa balak kong babaan sana. Malapit-lapit lang naman kung tutuusin dito sa Ortigas patungo sa monumento. Pabor na pabor sa akin ang sumabay. Biruin mo na naka-aircon pa ako. Kapag umuwi ako at nag-commute ay sobrang pagod na ako paakyat pa lang ng napakataas na hagdan ng MRT, idagdag pa na ilang minuto rin akong tatayo para mag-abang ng train. Umaabot pang 4 o 5 train ang dadaan bago ako makasakay dahil doon pa lang sa Ayala Station ay puno na. Tapos pipila pa ako sa sakayan ng jeep at 2 sakay pa. Higit sa lahat, nakalibre pa ako. Magagamit ko pa ang natipid kong pera ngayon para pamasahe ko bukas. Nanahimik na lang ako habang ni-relax ko ang pag-upo sa kotse. Binuksan din ni Sir Jared ang car stereo kaya at least ay hindi nakatahimikan ang mamayani dito sa loob. Habang lumilipas ang minuto na magkasama kami ni Sir Jared dito sa loob ng sasakyan ay nababawasan ang pagkailang ko. First time ko na makasakay sa ganitong kagara na sasakyan. Milyon-milyon siguro ang halaga nito kaya grab ko na lang ang opportunity na ma-experience. Tsaka, baka hindi naman na ito maulit at nagkataon lang na good mood si Sir Jared kaya pinasakay ako. As expected, medyo traffic na rin dahil rush hour na. Pero umuusad naman.
Nanatili lang akong tahimik sa biyahe. Ganon rin si Sir Jared na seryosong nagdadrive. Swabe lang siyang magmaneho at hindi kaskasero at sumisingit. Parang na-relax na ako sa pagpapatakbo ni Sir Jared ng sasakyan na halos inantok ako. Pero pinilit kong hindi makatulog sa biyahe dahil nakakahiya naman at magmukha pa akong amo niya. Mabilis pa rin kaming nakarating sa balak kong babaan. Sir Jared. Agaw pansin ko sa lalaking nilingan ako sandali dahilan para kabahan na naman ako kahit walang dahilan.